So, let's just see. Kaninong story to? Sino makaka-resonate ito, but it's not for everyone, okay? Oops. Love reading. Takes what resonates and leave the rest. Okay. May umalis or ikaw siguro yung umalis dito. Kasi parang bigat na bigat ka na sa mga pinagdadaanan mo ngayon. Kaya parang you drop off the problem and just walk away. Surrender. Just want to walk away na talaga. I think waiting for the promise na hindi naman natutupad. Promise na ayusin na siguro yung either marriage ninyo or promise na papakasalan kita one day nang wala namang nangyayari. So parang lalo lang nagkakaroon ng mabigat na problema yung relationship ninyo. Kaya I think you have decided to walk away, to drop off this burden and just walk away. So yung challenges dito, excuse me. So, yung challenges dito is, yung parang kailangan mo pa talaga i-defend yung sarili mo. Kailangan mo pa talaga na ipaglaban yung sarili mo, yung karapatan mo ba, or yung worth mo, in a way, yung ipapakita pa, kailangan lagi yung worth mo. Papatunayan pa yung worth mo, in a way. So, parang it's so hard na lumalaban ka pa sa mga hadlang, sa mga problema, na which is, if you are in a healthy relationship, hindi naman talaga to dapat nangyayari. I think you are still waiting. Or nasa point din na you are waiting for this person na ipaglaban yung relationship ninyo. You are waiting for this person to change in a way, but nothing's happening. Nangangako lang siya ng walang nangyayari. So, I think, what you need to focus on is to take that leap of faith towards the new beginning of your life talaga. Your new beginning. Not both of you, but your own new beginning. And, kumbaga, kailangan mo talaga dito tahakin yung goal mo, to see your goal and to proceed towards your goal talaga. And para sa kanya din, sa side niya din, is kailangan matuto din siya sa mga lessons niya talaga. Kasi kung nasa point ka na mag-i-stay ka lang din and kumbaga, sabihin natin na nagpapatawad and laging nagpapatawad, parang masasanay lang din talaga siya sa'yo, masasanay siya sa mga pagpapatawad mo. Gagawa siya ng kasalanan, papatawarin mo, masasanay siya ng ganun. So, you need to take that leap of faith. Nagkakaroon ka ng lakas loob, kaya ng ginawa mo ngayon na umalis ka, dahil sa hindi mo na kaya yung bigat ng problema na dinadala. Because I can see in the past kasi, sa past pa lang, may mga hindi na magagandang nangyayari. Like, jealousy, feeling ko, nandyan sa point na pinapag-guilty ka pa niya sa mga nangyayari, nandyan yung possessive, nandyan yung controlling sa relasyon or sa pagsasama. So, this is the devil card. So, parang nandyan na lahat nagiging toxic na. Pero nagtitis ka dahil mahal mo itong person na to talaga. But let's see, okay? See? May clarity na sa'yo dito even sa pangaloko niya before. Kaya lang sa konti hingi niya ng patawad sa'yo. After niyo nag-away, hindi siya ng tawad, magkakaayos at magkakaayos pa lang din kayo. Lalo na kung meron kayong anak, meron pa kayo, pang di mo kayang magkaroon kayo ng broken family, yung mga anak mo, niisip mo, kaya nag-i-stay ka. Pero parang this present kasi, right now, is you really did
walk away na talaga because hindi mo na kaya yung sitwasyon. And I can see here even ito yung naging lakas mo, yung pag-alis mo ng kalmado sa pagsasamang ito. So dahil I think pagod ka na, hindi mo yung gusto to, gusto mo pa din na makita siyang magbago, gusto mo pa din makita siyang kumbaga ma-realize niya yung pagkakamali niya habang nandiyan ka na nakikita niyang nagpapatawad ka, nagtitiis ka, pero hindi mo nakukuha yan, kaya umalis ka ng kalmado sa sitwasyon. Yung lakas mo dito na kailangan kong gawin to. And also in the near future, I can see that this person is still going to plan to conduct in the near future. Magpaplano na naman to siya na bumalik. See, mag-o-offer na naman siya sa'yo ng love, na ayusin yung mga dapat ayusin. But I think in the future, or in the near future, you are going to decide to choose yourself, to move on, to have a great changes of your life, to end, to cut off this cycle, to have a great changes of your life na din. Kasi parang para sa'yo, asakit na ng mga nangyari. Sige, may mga anak man kayo, siguro you will allow this person to be the father of your children, of your child, but wag na yung tayong dalawa. Kasi parang napapagod na. Sa dami ng pinagdaanan natin, ayoko na. Kasi feeling ko ito yung nangyayari dito, pipiliin mo yung sarili mo. Because yung approach kasi dito sa partner is healing. Kumbaga, mag-heal ka dahan-dahan until sa point na pag ito na yung nangyayari sa'yo, parang masasanay ka na din na wala siya. So, parang dahan-dahan na mararanasan mo na yung blessing, kumbaga financially or sa career mo, ganun. Kasi may mga blessing dito makakatanggap ka ng blessing, magkakaroon ka ng confident na din sa sarili mo, hindi ka before nung kayo pa, so aayos na yung physical mo, mental, emotional, and spiritual, hoping papunta-punta na yan doon. So, yung pagdating sa healing, kasi yung healing hindi naman yan madali nangyayari agad-agad. So, may hope ka dito that you are still hoping talaga na one day, you will going to move forward na talaga and have that confidence na you will never look back from this person. Kasi sometimes talaga, nag-look back ka pa kasi talaga So, kasi hindi naman talaga madali. Pero, yung potential future mo kasi talaga dito is makaka-move on ka talaga. And one thing, you will still going to reach your goal one day. Kumbaga, yung dasal mo na sana maka-move on na ako at sana hindi ko na mararamdaman ko to na minsan gusto ko pang ayusin namin to, gusto mga ganun mga bagay. Kasi pagdating sa healing ganun talaga. Minsan, ulong-sulong yung decision mo. Pero in the future, the potential future is magiging fully healed ka na talaga. Move on ka na talaga from this. As I said, makaka-move on ka din talaga one day. And you will even going to reach your goal one day. So, pasensya na maingay yung aso ko. And, I can see bakit ayaw mo nang bumalik sa person na to. Kasi nakikita ko, sobra din talagang toxic yung pinagdanan mo sa kanya before. Kumbaga, nung iniwan mo siya, yung hiniwalay ka, and try mo yung life na you have freedom, parang syempre nagustuhan mo yun. And, thinking of like, babalik ako sa kanya, baka magiging katulad na naman ako before, o baka lalong hindi ko na mararanasan yung mga magagandang nararanasan ko ngayon, pagsisihan ko pa. So, kaya, nasa point na, you have decided na talaga na mag-move on totally and never look back from this person. So, I think yung person mo, let's see about your person. Kung ano bang mangyayari sa mga decision mo na to. Ano ba yung mga, kasi babalik siya, diba? Pero you did not accept the offer. Ano ba mangyayari sa kanya? Or ano mangyayari in the future?
nagkaroon na dito sa kanya ng realization, kumbaga awakening na sana hindi ko yung ginawa sa kanya. Kumbaga nasa point siya na even hindi niya alam kung anong desisyon ang gagawin niya sa buhay niya. Still makikipag-connect pa din talaga siya sa'yo. Siguro nangungumusta siya sa'yo, na hingi siguro ng sorry or ganyan, pero alam mo yung malulungkot siya. Magsisisi kasi siya. Kumbaga magkakaroon sa kanya talaga dito ng regrets about what he did to you. Lalo na ngayon na you have already decided na talaga na hindi na siya babalikan pa. Pero I think ang ipapakita niya kasi dito, since I think mayroon kayong children or child, yun doon siya nag-effort. Doon niya pinuprove na kaya kong magbago the way sa anak niya. Pero feeling ko dito on your part, desidido ka na talaga na umalis or magpatuloy na sa nibigyan na ng buhay mo.